Hello everyone! Happy New Year! For today's video, ikwento ko lang kung paano yung naging journey ko on how I passed the AWS Solutions Architect Certification, no, yung associate level. And paano nga ba siya? Anong mga ginamit kong resources? Nag-take ba ako online or on-site? Yung mga ganong questions. Kasi actually, marami akong na-receive na questions sa TikTok and I want them to be answered sa long form video na para hindi na siya paputol-putol, no? And you can get all the details in just one go. So, may mga nilagay din akong mga timestamp if you just want to yung answers sa specific questions. But I hope you'll watch the whole video. Yan. Sana may mapulot kayo dito. Okay. So, okay. First and foremost, ano nga ba yung AWS certification? Specifically, yung Solutions Architect. So, ang ginagawa ng Solutions Architect is to design IT solutions for businesses, no, using AWS services. Yon. And kaya siya may certification, syempre you have to prove, no, na you can do it. Kasi, mahirap siya. Actually, mahirap na trabaho pala siya, no? Kasi you have to know the end-to-end na process dun sa mga solutions within AWS services. Ang dami niya, more like sabi nila 75 services, pero actually feeling ko mas marami pa dun. And then halos magkakamukha sila. And then ite-test kayo nung certification in 4 regions or 4 parts. Ito sila. Hindi ko sila kayang kabisaduhin for this video. Pero ayan sila. So why did I take the exam or the certification? Currently, isa akong senior data analyst. And then I'm more into Tableau, visualizations, may Python, onting coding, onting programming, pero it's more on analyzing the data. Paano ko ba sila pag tatagpi-tagpiin or ima-match using, pwede rin SQL, ayun nga, Python, ganyan. So, yun yung current job ko right now. And then, kaya ako nag-take ng exam is because I want to upskill. Dahil cloud is the future and sobrang layo niya na actually. Nung kino-compare ko siya while I was reviewing, ang layo na nung scope ng work kasi end-to-end nga si solutions architect. Not necessarily magko-code ka or anything, pero kailangan alam mo yung from beginning kung paano ba siya ginagawa from VPC until ma-deploy mo yung application, web application sa internet or sa cloud. So, ganun siya. Hindi lang siya yung basta mag-analyze ka. It's just one part of it. Yun. So, doon ako medyo nahirapan actually. Pero since cloud is the future nga, ginuho ko na rin. So, bakit AWS yung kinuha ko? Hindi Microsoft, hindi Google Cloud. Actually, ang sagot dyan, kasi yung manager namin, pinush kami na mag-take kami ng AWS certification. Dahil yung mga yun kasi yung pinakamalapit na, cloud platform na ginagamit ng opisina namin or nung office namin. So, sabi nung manager namin, baka may, magkaroon ng opportunity na ito yung gamitin natin, AWS services. So, mag-take na kayo ng certification para ready na kayo once na nandiyan na yung opportunity. So, kami naman, okay sige, nag-exam kami. Pero actually, ako lang ata yung tumuloy. Kasi ako lang yung may bandwidth that time na or may time para mag-exam. So, yun, pinush ko na din. So this exam is 130 minutes, 65 questions, and then 150 USD siya. So may babayaran ka. Pero nung nag-exam ako, may promo si AWS na 50% off pag-associate yung certification na kukunin. And since yun yung kukunin kong exam, kinuha ko na siya as go signal. It's a sign talaga na mag-e-exam na ako. So, I got it only for 75 USD. Yan. Then, nag-book ako online. Book ako online, ito yung website. And then, ipa-prompt ka naman niya kung paano yung process. And then, once na na-book mo na yung date, tsaka yung time kung kailan ka mag-e-exam, sa akin online kasi walang test center dito ata. Hindi ko sure, pero diretso na kaagad ako nung sinabi kong sa Philippines ako. Diretso na kaagad ako sa online. Wala na akong option to check pa yung kung may test centers pa ba. So, yun.
Then once na nakuha ko na yung gusto kong date, tsaka nakuha ko na yung gusto kong time, yun magbabayad na ako. So I paid it using my debit card. Tapos yun, nabawas na lang sa'kin. Lumalabas mga nasa 4,500 pesos yung exam for 75 USD. Do'n naman sa pagre-review, actually hindi ko alam nung una talaga kung ano yung gagamitin kong resource, kung mag-YouTube ba ako, Coursera, kung didiretso ba ako sa AWS websites. Pero ang ginawa ko nun talaga una, Coursera, kasi meron kami nun free sa office. So, for a month ata, yun yung ginamit kong pang-review. So, talagang nagsusulat ako ng mga points to remember, yon about AWS. Ano naman siya, sobrang um, informative naman nung sa Coursera. However, parang nakukulangan pa rin ako, like talagang ito ba yun? Kasi balak ko na mag-take ng exam within this year. So, that was way back ata July nung nag-iisip ako, ito ba talaga yung resource na kailangan ko or kailangan kong gamitin. Kaya ang ginawa ko, by August ata yon or September, um, nag-check na ako actually sa Reddit. Dun sa Reddit naman, nagtanong na ako dun. Meron kasi dong subreddit AWS certification. Um, Tinanong ko na dun kung ano ba yung resources na ginagamit ng mga passers. Yun, sinabi nila sa akin dalawa. Yung sa Udemy, isa, tsaka yung pangalawa for ano naman, practice test ay yung Tutorial Dojo. So, yung ginamit ko after nun, sabi nila, huwag mong gamitin yung si Coursera. Kasi yung mga pumapasa, ito yung dalawang ginagamit nila. So like, okay, sige, goodbye. Scrap lahat ng mga notes ko. Dumiretso na ako kay Udemy. So si Stefan Marek yung kinuha ko. Kasi yun yung recommended talaga ng mga tao as in. Tapos, so binili ko na kagad si Udemy. I forgot kung how much, pero ito siya. Minsan nagpo-promo yan, kaya please guys, take the opportunity. Pag once na nag-promo sila or kung okay sa inyo yung price, go. Super informative niya. Ang daming information actually. Do'n ata ako pinaka talaga tumagal sa Udemy. Kasi, ang daming services 'di ba? Parang 75 ata 'yun, pero feeling ko talaga mas marami pa. Um, Doon niya ini-explain lahat tapos may mga hands-on din. Tapos, si AWS, may bayad kasi 'yan kada service. So, i-explain niya sa inyo para magka-hands-on kayo pero libre. Free tier lang yung gagamitin during the entire course para walang bayad or sobrang minimal lang. I think nabawasan ata ako ₱45 lang for the whole hands-on. Yun lang yung binayaran ko. Kasi papabura din naman niya sa inyo kung hindi niyo naman talaga gagamitin sa next mga courses, yun. And then dun talaga ako nagtagal kay Udemy kasi ang dami kong sinusulat na notes. Minsan tinamad na ako, dun ko na lang talaga sa PowerPoint sinusulat lahat ng mga natutunan ko. Sobrang ano na siya, scribbly na siya, ganyan. Tapos kada ano naman, kada topic merong quiz. So, i-aano niya kayo kung i-a-assess ba niya kayo kung may natutunan kayo dun sa lesson, and then move na siya ng move, and then sa dulo may practice test. Actually hindi ko na siya tinake, kasi ang tinake ko naman sa huli is yung Tutorial Dojo. Pilipino rin actually pala yung gumawa nun, yung sa practice test ng Solutions Architect Associate. So ito siya, and then nakuha ko lang siya for I think $11 kasi naka-promo din siya that time. So parang ako, sign na talaga 'to na kumuha na ako ng exam. So kumuha ako ng practice test. Dun din ako actually nagtagal, siguro mga 1 month din ata. Kasi meron dong practice test, meron dong, timed na test, meron din mga flashcards. Super helpful niya actually. Dun sa practice test, dun ako pinaka nagtagal, kasi once na sinagutan mo yung isang question, i-explain niya na agad sa'yo kung, ano yung answer, tsaka kung tama ka man or mali. Kung mali ka, lahat dun ng choices i-explain niya sa'yo kung bakit siya mali. Tapos 65 questions yon sa isang practice test. So, sobrang haba niya. I think meron mga 7 practice test do'n. Tapos, iba-ibang questions yon. And then sa timed, gano'n din. Sa timed,
65 questions din pero, hindi niya ibibigay sa'yo agad kung ano yung answer. Timed siya meaning meron kang 130 minutes para sagutan yung exam. Tapos by the end lang nung exam saka mo malalaman kung ano yung score mo, tsaka kung ano ba yung mga mali mo na, mga questions, ganyan. So yun, hindi ko masyadong ginamit yung ano, yung, flashcards. Instead, ang ginawa ko as in talagang manual na flashcards. Meron akong, 1/4 index card ta's yun yung ginagamit ko everytime kasi, I think mas personalized yun. So yun, yun yung ginawa ko sa Tutorial Dojo. So, saan ako nahirapan? Actually pareho, yung sa Udemy sobrang info overload, yun sa practice test naman sa Tutorial Dojo, um, yun na yung halos kapareha kasi ng mismong exam. Super helpful nila pareho pero talagang ang lakas nila makakain ng oras. So, get ready lang kung gusto niyong mag-exam, dedication talaga siya tsaka discipline kasi may time na talagang buong araw lang ako nagre-review. Lalo na nung malapit na yung exam. Tapos sobrang kinakabahan pa ako, yung anxiety nandun, sobrang stress eating talaga ako, tumaba ako ganyan. Kasi kain talaga ako ng kain tapos nag-avoidance din ako, hindi rin ako nagre-review, naglalaro lang ako kasi nga natatakot ako na ayun na naman, magre-review na naman ako. So, nandun talaga yung fear. Pero nung sinet ko na talaga yung date na, "Okey, dito na ako talaga mag-e-exam." Talagang ni-ready ko yung internal ano siya, internal condition, meaning ni-ready ko talaga yung internal condition ko para, kumalma kasi I really need that, yun. Hindi ko alam kung paano niyo ginagawa yung pagre-review pero just get ready emotionally and mentally, yun. So, balik tayo dun sa mga practice test. Nung una kong tinry pati yung mga practice test, meron silang grade. So, kung pasado ka ba o hindi. Of course, hindi ako pumapasa. Hindi ako pumapasa sa practice test. Ito yung mga grades ko nung una. Talagang, "Ha, bakit ganito?" Nag-review naman ako ng Udemy, ang tagal ko nag-spend ng time dun. Dun din mafu-frustrate ka kasi ang dami ko ng ni-review, ang dami ko ng sinulat, sobrang dami ng time na ginugol ko para dito pero bumabagsak pa rin ako sa practice test. Dun ako talaga na-frustrate and then tinanong ko ulit yung mga tao sa Reddit, "Bakit ganito?" Ang sagot nila talagang mahirap yung practice test compare mo dun sa actual exam. Um, ang pumapasa sa practice test within 60 to 70%, may chance ka na para pumasa dun sa exam. Not necessarily malaki pero puwede ka ng pumasa sa actual exam talaga. So, pero ang score ko kasi nun 49 lang, 50 ganyan. So, talagang nag-review pa ako, nagpursige pa ako talaga na ano, na mag-review. Tapos, 'wag niyong kakabisaduhin yung mga questions. Ito pala, 'wag niyong kakabisaduhin yung mga questions tsaka yung sagot nila. Intindihin niyo bakit gano'n yung naging pattern kasi, um, magagamit niyo rin kasi yon sa iba pang practice test at magagamit niyo rin siya dun sa exam. So, wag kayong mag-e-exam na ito yung tinake niyo ta's ite-take niyo ulit siya after an hour o kaya within the day, wag gano'n. Kasi aalala niyo pa yung sagot dun, eh, dun sa question, eh. Minsan may time na hindi ko na binabasa yung question. 'Pag nakita ko na yung sagot, ito yung sagot na 'yan, tama 'to. Kasi alam ko, nakabisado ko na siya, pero hindi tama yun. Hindi gano'n yung point ng practice test. Kaya since 7 sila, rambulin niyo lahat sila para para hindi niyo makabisado yung answer. Tapos mas ma-exercise pa yung natutunan niyo dun sa Udemy tsaka dun sa mga ni-review niyo dun sa practice test. Mga 4 days, 4 days before the actual exam, ah, nag-improve naman yung scores ko. Umangat naman sila up to 60, 61, ganyan. Sobrang close niya na, as in siguro the day prior, saka lang siya talaga umakyat kasi talagang nagporsigido na ako mag-review tsaka mental ano talaga siya preparation na kailangan ko siyang matandaan. Kasi wala akong experience sa AWS. So, parang eto na 'yun, kailangan ko siyang matandaan kasi mag-e-exam na ako the same day. Pero wait, nagkasakit ako. Yes, nagkasakit ako. I think nagkasipon ubo ko, sobrang stress.
So, gano'n yung naging reaksyon ng body ko, siguro pagod din, ganyan. Kaya ang ginawa ko, pina-rebook ko yung exam. Siguro, November 29 dapat mag-exam na ako, minove ko siya to December 3 or 4, ganyan. Kasi sa sobrang na-stress na ako, ta's kain pa ako ng kain, ganyan, nag-avoidance, yun. Tapos nagkasipon, ubo pa nga ako. So sabi ko, hindi pa ako ready, postpone muna natin for few days, ganyan. Buti na lang puwede pang i-book yung exam 'no. Actually, twice mo pa siya puwedeng i-rebook. Ni-rebook ko siya December 3 morning, pero sabi ko, "Okey, hindi ko pa ulit kaya ng morning kasi may mga technical preparations pa din naman yun." So, ni-rebook ulit siya December 4 afternoon, yun. So, ayun na nga 'no, balik sa practice test, ganito yung mga naging scores ko. Feeling ko okey naman na, I'm confident na, ayoko nang i-move, eto na talaga yun, ayoko nang ipatagalin yung agony. Okey na tayo, let's do this. Yun na yung naging mindset ko talaga. So, December 4 afternoon ko binook yung exam ko, kasi in the morning kailangan ko pang mag-prepare para dun sa technical aspect naman ng exam. Kasi, yung internet ko medyo hindi okey at that time. Tapos, I have to also prepare my laptop kasi kailangan may webcam, kailangan merong microphone. So, medyo lumalaman na kasi yung laptop ko kaya kailangan ko siya i-prepare. So, ang ginawa ko nun parang may ise-send sila sa inyo na link ng, pang-prepare ng laptop tsaka ng environment kung saan kayo mag-e-exam. Since sa bahay lang ako and I will take the exam online, meron silang mga checklist kung ano yung mga dapat niyong gawin. So, ibibigay naman nila actually sa inyo yun. Please, please sundin niyo sila kasi super strict nila. Puwedeng ma-revoke yung or ma-cancel yung exam niyo 'pag hindi niyo sila sinunod. May proctor si AWS, eto siya, so sila yung magse-send sa inyo ng details, kung mag-rebook man kayo or kung ano pa yung mga details about the exam, paano kayo mag-prepare ng environment niyo, ng room, kung ano yung mga do's and don'ts. And then, ano dapat yung dala niyo at that time. Tapos kailangan nga may webcam, tapos may microphone kasi kakausapin kayo ng proctor. Tapos wala dapat masyadong gamit sa inyong lamesa. Tapos wala dapat nakasaksak na external monitor, what else? Kahit nga tumbler, pinatanggal. So, kailangan talaga malinis, 'yun. So, kailangan niyo mag-login 30 minutes before the exam. Kung ang exam niyo ay for example 1:30, 1 PM dapat naka-login na kayo kasi, makikipag-usap pa kayo dun sa proctor. Che-check pa yung environment or yung room kung nasaan kayo, plus your internet, kung okey ba yung microphone, okey ba yung webcam. Tapos sa'kin pinaikot yung laptop, kasi may webcam, pinaikot yung laptop ko anong itsura nung workstation ko. Pinatanggal lahat ng unnecessary things, pati tumbler nga pinatanggal. 'Yun, kailangan talaga malinis, papa-check nila sa inyo yung, mga cords, ganyan. Tapos kung ano ba yung likod, harap, sides. So, dapat wala talaga kayong maabot. Gano'n sila ka-strict, 'yun. And then once may go signal na, um, puwede na kayong mag-chill muna and then puwede na kayo nun mag-exam. May bibigyan naman sila sa inyo na go signal na parang, "Okey, puwede ka na mag-exam." So 'yun, nag-exam na ako. Grabe. Grabe talaga yung exam na 'yun. So nahirapan ako actually. Kahit nung nag-practice test na ako, nahirapan ako kasi, um, sobrang kaba din, sobrang kaba. Tapos nahirapan ako mag-focus kasi, kinakabahan ako baka mag-fail ako kasi first time kong ite-take yung exam. Ayoko na siya ulitin, um, yung gano'ng iniisip ko habang nasa harap ko yung question. So, gano'n yung nangyari sa'kin. And then pero habang nag-e-exam ako talagang kailangan concentrate lang, yun lang iniisip ko. Sinagutan ko yun, umabot na gamit ko yung 130 minutes. Akala ko ang haba-haba niya for 65 questions. Nagamit ko siya actually, kasi ang ginawa ko nun, yung lahat pinasadahan ko tapos lahat ng questions pinasadahan ko and then may finlag pa ako for review. Nagamit ko yung,
yung few minutes left ko to review the other questions na feeling ko hindi ako gano'n ka-confident, puwede niyo silang i-flag dun sa ano, dun sa exam and then puwede niyo silang balikan afterwards. So, yun yung ginawa ko, binalikan ko sila and then I reviewed them. And then yun, finally, um, sinubmit ko na siya, on time. Yun, sobrang kaba ko talaga. Hindi ko siya ma-express into words pero sobrang kaba ko talaga. After 3-4 hours na-receive ko na yung resulta nung exam. Ang una kong na-receive nun is yung badge. Sobrang tuwang-tuwa ako nun kasi finally nalaman ko ng pumasa na ako. Kasi naghintay ka ng ano, after ng exam siyempre kabado ka pa nun. Hindi mo alam kung pumasa ka ba o hindi. So, yung 3-4 hours na yun na paghintay, talagang pumasa ba ako, hindi, pumasa ba ako, hindi. Pero inisip ko talagang ginawa ko naman yung best ko. So, wala, ang ginawa ko lang nun natulog. Sobrang pagod, natulog lang ako and then yun, um, na-receive ko na siya, 4 PM ako natapos, mga 7:30 yan na-receive ko na yung result, yung badge. Tapos sinilip ko na rin yung AWS certification na, website kasi dun nila binibigay kung ano yung score tsaka yung certificate kung saan puwedeng i-verify na pumasa nga kayo dun sa exam. Ay, grabe, super happy ako. Super sulit nung for 5 months and na gano'n pala yung feeling na pumasa ng exam yun. Sobrang hirap talaga niya and I'm very happy. Siguro next steps for me is yun, since wala nga akong hands-on experience sa AWS is to prove na kaya kong gumawa ng solutions 'no, within AWS cloud. Tapos, so papakita ng portfolio ganyan, mga projects, ano bang puwede kong gawin and since, um marunong naman ako onting coding, programming, kasasamahan ko na rin nun. So, yun na siguro yung gagawin kong content from here on for ano na, for solutions architect na, specific specifically, AWS services. Yun, fingers crossed makakuha tayo ng work kasi balita ko nga, ching yung sweldo, 'pag solutions architect ka. Marami din pala kaming pumasa actually nitong batch na 'to kasi nga nagkaroon ng promo sa AWS na 50% off nga sa associate, exams or certifications. So, marami kaming pumasa ngayon. So, super happy sa Reddit right now, daming nagko-congratulate. So, yun. I hope na makatulong sa inyo 'tong video. I hope na marami kayong natutunan and 'pag mag-take kayo ng exam, unahin niyo na kung ako, babalik ako sa exam, unahin niyo na si practice test. Okay. Kasi si practice test, si Tutorial Dojo, ibibigay naman niya sa inyo yung mga details, eh, nung mga sagot. I-explain naman niya sa inyo yun. Tapos gamitan niyo lang ng ChatGPT. Actually may gumawa nun, ChatGPT tsaka Tutorial Dojo, pumasa siya. Tapos, for hands-on naman si Udemy, si Stefan Marek, yun yung recommend ko. Actually, may nasagot akong isang question, dun sa exam kasi naalala ko yung ano namin, yung, hands-on with Stefan Marek, yun. Maganda rin talaga yung ano, may hands-on experience ka para alam mo kung ano yung itsura, alam mo kung paano siya nabubuo sa AWS console. So yun. Yun ang mga tips ko. If you have any questions, comments, tanong lang kayo sa baba and then I'll see you. Makapag-upload sana ako ng mga content, regarding related sa AWS. Yan. Thank you. Bye.